Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito, ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung ngayong araw ka nangangailangan ng pera is pwede mong itry yung mga links ng mga online loan application dyan sa may description box sa baba at sa may comment section. At syempre bago tayo mag-start is pwede din kayo sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. Make sure lang na lagi kayong updated sa aking YouTube channel at Facebook page. At i-PM nyo na ako sa Facebook page ko para maisali ko na din kayo. At yung pag-uusapan nga pala natin for today's video is kung nababasa nyo na yung title ay about sa my Tala loan application. So ito is isa sa pinaka-mare-recommend ko din na mga loan apps na nagamit ko at na-try ko talaga at legit na maaasahan mo sa oras ng pangangailangan mo. So sa dinami-dami ng mga online loan application, isa si Tala or isa ang Tala na dapat i-keep nyo, masubukan nyo din kung hindi nyo pa na itatry. So marami na akong nagawang video about dito sa may Tala na to kung paano mag-apply yung step by step. So pwede nyo panoorin dito sa may video ko at hanapin nyo lang dito sa my YouTube channel ko para makapag-start na din kayo mag-apply. So, syempre, matagal-tagal na din akong nag-try ito sa may Tala loan application na to. At ngayon, isasabihin ko yung mga nagustuhan ko sa may app nila at syempre, yung mga hindi ko nagustuhan din. So, ayun, yung mga base sa experience ko. So, ito is update lang. At kung tatanungin nyo ako kung okay pa bang subukan itong Tala this year, 2024 is, pwedeng kayo na din ang mag-decide after kong sabihin yung mga na-experience ko sa paggamit ng loan application na to. So, syempre, unahin natin yung mga nagandahan ko dito sa kanila. So, number 1 is mabilis ang process ng kanilang pag-disburse ng pera. So, wala pang 2 minutes ay natatanggap ko na agad sa may GCash account ko at sa may CoinsPH ko minsan yung pera. So, doon ako namimili sa dalawa na yon. So, kahit kailan is hindi ako nagka-problema dito sa pagkuha ng loan ko sa kanila. So, 100% na mabilis. Pag kayo ay repeat borrower na, ngayon nyo ding araw talaga makukuha. So, hindi nyo na kailangan mag-antay ng isang araw at higit pa. At pangalawa naman is, mabilis din ang pag-reloan. So, pag kayo ay nag-reloan is, meron kayong sasagutan pa din, syempre, na information kagaya ng, meron pa ba kayong existing loan? About saan mo naman gagamitin yung uutangin mo ulit? So, yung loan purpose, hindi mo mawawala. At kung magkano yung kinita mo for the last month. Super konti lang ng sasagutan pagka-reloan lang. Hindi nyo na kailangan mag-submit ng mga documents na na-submit nyo na nung nakaraan. At ito naman, isa sa pinakagusto ko sa kanila. So, yung reward. Dito, nakalagay kasi sa kanilang terms and conditions about sa pagbibigay ng reward is hindi siya up to 2024. Pero, may nababawas pa din sa may niloan ko sa kanila na 200 pesos. So, kung paano yon is, meron din akong ginawang video kung paano makakuha ng reward sa kanila. So, pwede nyo panoorin yon. Yung mga rewards na yon is may ipon yung 200 pesos na yon at mababawas sa may iniloan nyo sa kanila. So, ganun kaganda din yung Tala loan app na to. Pinapautang ka na nila, binibigyan ka pa nila ng rewards. So, napaka-generous nila. And next naman, dito is tinry ko din minsan na magpa-late ng bayad. At guess what? Hindi sila tumatawag sa may contact references na inilagay ko sa kanila nung nag-apply ako. So, syempre, relatives ko din naman yung inilagay kong contact references. Kaya, chinecheck ko din kung may magte-text or tatawag. So, wala naman. Sa akin pa lang sila tumatawag. So, siguro dahil pagka nakokontak ka naman nila, may signal ka naman, sumasagot ka, is hindi nila ako kontakin or aabalahin yung mga contact references na inilagay mo. So, syempre is kailangan maging honest ka din sa kanila na pagka hindi ka makakapagbayad, sa may due date mo is kontakin mo sila agad. Or pwedeng i-text mo pagka nag-text sa'yo, replyan mo pala. Or pwede din namang pagka tumawag sa'yo is sabihin mo agad sa kanila yung totoo. Well, makikita nyo din naman kung magkano yung pumapatong na interest doon sa my loan application nila. At last naman na nagustuhan ko dito is mabilis yung pag-respond nila pagka meron kang problema. So dito na-experience ko na nagbayad ako sa may 7-Eleven, doon sa may click nila. So hindi nag-reflect doon sa may account ko sa Tala. So hindi pa paid. At in-email ko agad sila. So yun, mabilis silang mag-respond at umabot ng 2 days yun na hindi nagre-reflect sa may Tala account ko yung binayad ko.
Pero wala silang idinagdag na interest or any charges or late fees din. Kasi naunawaan naman nila yon at talagang nagkakaroon ng ganong problem din. Basta make sure na pagka in-email mo sila is meron kang katibayan na nabayaran mo na, huwag mong itatapon yung resibo in case na sa 7-Eleven ka din magbayad. Para meron kang pruweba na bayad ka na talaga. So yon, eto na yung mga, hindi naman super ayoko, pero reasonable din naman. So eto yung mga cons. So 4 lang naman to. Una is, matagal tumaas yung credit limit. So alam ko, meron na ding mga nakaka-experience na to na bakit kaunti lang or hindi tumaas yung credit limit. So dito, napansin ko na matagal talaga silang magtaas ng credit limit. Kaya ugaliin mo lagi na magbayad ka on or before your due date para, syempre, mas mababa yung fees. Kasi dito pagka nagbayad ka, for example, up to 30 days yung pinili mo ng pagbabayad, pagka binayaran mo agad ng 15 days pa lang is maliit yung babayaran mo. So, yun pala isa ko pang kinagandahan sa kanila. So, hindi naka-fix yung amount na pagbabayad. So, makikita nyo din naman yun pagka nag-apply kayo ng loan sa kanila. So, per day yung interest. Kaya kung 15 days lang babayaran mo na, then hanggang 15 days lang din yung kukomputin nila na interest. O, diba, bongga din. At dito naman is dahil nga tinry ko na huwag magbayad agad. So, sinubukan ko kung mga haras sila or what. Ang cons lang is tawag sila ng tawag. So, akala ko is hindi tala yung tumatawag sa akin kasi ini-ignore ko talaga pagka merong mga unknown caller. Pero tinry ko minsan sagutin at ayun, yung tala representative nga nila yon, yung mga agents nila. At inire-remind ako na magbayad na. So ayun, hindi naman sila bastos kausap, mga mababait sila. Pero syempre, dapat is mabait ka din kausap at sabihin mo kung ano yung dahilan bakit ka na late ng pagbabayad. So another is, ayun, text ng text sa akin. So sa akin lang nagre-remind sila lagi. Siguro wala pang 3 days before pa ng due date is nagte-text talaga sila, inform sila ng inform, kaya sumasabog yung inbox ko. Dahil nga dun sa may mga loan apps na textan ng textan, tapos dito din nga. At last naman is, basta mas matagal ng pagbabayad, mas mahaba talaga, mas malaki ang babayaran nyo. So, mas malaki ang interest nun. Nasa sa inyo yun, pagka yung pinili nyo is 30 days nyo babayaran, then mas malaki talaga yung interest nun. Makikita nyo naman yun sa slider. Pagka maglo-loan kayo or magre-reloan kayo, mapapansin nyo na pagka mas maigse yung pagbabayad nyo, yung araw ng pagbabayad, mas maliit yung interest. At pagka mas mahaba, mas mataas yung interest. So, mataas yung interest pagka matagal yung pinili mong pagbabayad. So, nakagawa na din ako ng video na nakapag-loan na ako sa kanila ng 25,000 pesos. At ilang years yon bago ko ma-reach yung ganong kalaki na amount. So, yun lang. Pagka meron pa kayong mga tanong or na-experience din about dito sa Maytala Loan App is pwede nyo i-comment dyan sa may comment section. Or kung may tanong kayo, i-PM nyo din ako sa Facebook page ko. So, yung pinaka-final thoughts ko dito is okay na okay pa din siyang gamitin at pag-loanan this year. So, talagang maaasahan nyo pa din si Tala. So, okay na okay sa akin yung Tala na to. At maire-recommend ko din. Kaya pagka kayo na-approve yung loan application nyo dito is wag na wag nyong sasayangin dahil legit to. At always be a good borrower. So, bayaran nyo kung magkano yung inutang nyo. Para walang problema, syempre. So, that's it for today's video. Thank you for watching.